So as per our lesson for this week about sa spreadsheet, computation, basic operation, making pie, and other basic formulas. So dito tayo sa basic operation muna. So eto, kunyari ito ay multiplication, addition, let's say addition. Tapos ito naman ay let's say for example, ito ay division or divide, then multiplication. Lakihan ko yung konti. Tapos dito naman yung subtraction. So, kunyari ito ay and then okay. So, basic operation ito sa addition. So, para ma-add mo to kung itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Then, dito sa to. So, una dito, syempre sa katapat. And then, equals, then type sum. Sum meaning, para sa addition, then open and close parenthesis. Select natin to, double, yan, highlight natin yan kung saan yung dalawa, since dalawa lang naman, then close parenthesis. So after close parenthesis, click enter. So eto na po yung pinaka-total niya. Again, paano ulit yon? Una, equal sign, type mo yung sum, open and close parenthesis, then click mo to, highlight mo yung gusto mong i-add. Pag na-highlight na, open and close parenthesis, then enter. Siya na yung total niya. So dito naman, since subtraction naman to, equal sign pa rin. Tapos, click mo to, yung una, then minus, then ito, then enter. So ito ang kanyang sagot, 8,001. Dito naman, division. So, gagawin natin, since division siya, ang sign nito ay, ito ang sign nito sa addition, yung sum, diba? Equals, then sum. Dito sa subtraction, of course, yung minus. Dito naman, sa division naman, ang kanyang sign ay ito. Okay, later. So, dito tayo sa division. Equal sign pa rin. Tapos, click mo itong una. Then, sa division, ito na sign. Then, click mo to. Then, enter. So, ito na yung sagot. 528.57 or 58. Then, multiplication, equal sign pa rin. Click mo to. Then, asterisk. Asterisk po ang sign ng multiply. Then, after asterisk, para siyang B5. Ito yon, multiplied by C5. Then, equals. So, ito na yung pinakasagot niya. Okay? So, paano po malalaman kung anong number and letter siya? So, katulad nito, ito ay nasa B. Yan, B. Then, row niya ay nasa 5. Kaya ang tawag sa kanya ay B5. Ito naman, ang tawag sa kanya ay C5. Bakit C5? Siya, nasa tapat siya ng letter C dito. Then, dito naman sa row niya ay nasa number 5 siya. So, halimbawa, paano pag nandito? Kulayan natin. Paano pag nandito? Ano to siya? Ang tawag dito ay G18. Bakit G18? Nandito siya, di ba? So, nasa tapat siya ng letter G. So, ang tawag dyan ay G. Tapos, anong number siya napatapat dito? Nandito siya sa number 18. Ayan sa row. Nandito siya sa number 18. Yan. So, ang tawag sa kanya dito ay G18. Dito naman, nasa 18 pa rin siya. Ayan. So, 18 pa rin siya, pero nasa H na. Ayan. Katapat na siya ng H sa column. Tapos, sa row naman niya ay 18. So, ito na ay H18. So, ayan. Alam niyo na kung paano hanapin. Itong si 10,524 or si 10582. Siya ay B. Ito, katapat siya ni B.
Yan, B, tapos ito 3. So, ito ay B3. Yan, B3. Kaya kung mag-multiply ka yan, for example, equals, tapos B3. Ito yung mag-highlight. Diba? So, kahit siya nakatapat, alam mo naman yung pinaka-code niya, yan. Equals, tapos anong tawag dito? Itong 1,000 at 10524, ito ay nasa B, nasa 3. So, pag nilagay mo dyan, B3, yan ang mag-highlight. Okay? So, pwede naman yan, shortcut na lang, equal sign, tapos click mo na lang yan. Pag kinlik mo yan, B3. Ito naman, C3. So, alamin ako paano maghanap ng code. So, dito naman tayo sa average. So, for example, ito yung report card ni Juan de la Cruz. So, meron na siyang mga grades mula first quarter, second quarter, pang third hanggang fourth quarter or markahan. Then, ito yung mga subject. May English, Math, Filipino, EPP, and Science. So, ito yung mga grades niya. Ngayon, aalamin natin ang average ng kanyang grades per subject and then general average na after. So, sa English muna, since average ang hinahanap natin, ang kailangan natin is, ang formula niyan is equals, then average, then open and close parentheses, tapos i-click lang natin, i-highlight lang natin yung gusto nating i-average. So, paano yan? Ito lang yan. So, dito tayo muna, average itong English, dito sa tapat tayo ng English. So, again, equal sign, then type mo average, then open and close parentheses. Meron tayo dyan. Ito yun, no? Makikita mo rin siya dito. Then again, highlight mo kung ano yung i-average mo. So, yan yung 4 na yon. Then, huwag kakalimutan ang close parentheses. So, ito yun siya. Equals average, then B6 to E6. Kasi ito, ayan, 6 to. Mula dito, B6 hanggang E6. Bakit E6? Ito siya. So, pag-click mo ng enter dyan, so, ang average na dito sa English ay 84.5. So, yun ang gagawin natin dito. So, sa math, again, ano yon? Equal sign, type ang average, open and close parenthesis, then highlight mo yung gusto mong i-average. So, yung 4 na yan. Then, don't forget, close parenthesis. Then, enter. So, ayan na siya. Ang average sa math ay 90.5. So, may shortcut actually ito since mula dito sa English hanggang sa Science, same lang naman siya ng formula. So, pwede naman siyang gawin, kunyari wala pa tayo dito. Pwede naman siya, nakita nyo ito yung parang etong dulo. Yan, itadrag lang siya pababa. So, gagawin mo again, click mo muna yan. Then, itong pinakakanto, pinakadulo yan, double click. Then, baba mo lang yan hanggang dyan. Bibigay niya na agad yung form. Diba? So, ibibigay niya na agad yung pinakasagot. Parang, ano lang yan, idadrag mo lang o parang kinopya mo lang dito yung pinaka formula niya pababa. Yun yung shortcut. Pero mas maganda, syempre, since nag-practice pa tayo, itatry na natin. So, dito sa math, ulitin natin, average, then open and close parenthesis, highlight natin to, close parenthesis, then enter. Ganun din sa isa. Dito naman tayo sa Filipino ngayon, equal sign, average, open and close parenthesis. Ito, pwede nyo tingnan dito kung hindi nyo makita dito tinatype ko, pwede nyo tingnan dito kasi nakikita rin naman dito kung ano tinatype ko. So, again, dito tayo sa average. Then, highlight natin to. Then, don't forget the close parenthesis. So, ito na yun siya. Then, enter lang. So, na. So, gawin natin yun hanggang sa science. So, ayan siya. Nagawan ko na siya ng average hanggang science. Ngayon, kunin naman natin ang general average, which is ito. So, ang general average, ito na naman ang kakwentahin natin. So, same lang naman siya ng formula sa ginawa natin kanina. Nga lang, patay siya dito. So, yung F6, F7, F8, F9, tsaka F10. Bakit F? Ito sa tapat ng F. Then, ito yung numbers sa gilid. So, equal sign dito tayo. Equal sign.
Again, type average, open and close parenthesis. Tapos highlight natin to since ito yung gusto nating hanapan ng average. Then, close parenthesis. Ito na yun siya. Then, enter. So, ibig sabihin, yung general average niya ay 87.05. Konting kembot na lang magiging with honor na to, no? Pag 90, magiging with honor. So, ito yung sample computation ng report card ni Juan Del Cruz. So, dito naman tayo sa karinderya. So, for example, sa karinderya, Jane's karinderya, ko lang yan para makita. Ito yung mga putay niya. May kanin, minudong manok, ayusin ko lang. Meron tayong minudong manok, paksiw, ginataang kalabasa, adobong manok. So, ito yung kabuuang kita. So, ang gastos niya dito ay ito. Ito ang benta niya. Ito naman ang pinakakita. Ngayon, aalamin natin magkano ba ang kita. So, diba dito, 150 ang kanyang gastos, 200 ang kanyang benta. So, para malaman natin kung magkano ang kita, syempre, kung magkano yung benta, ibabawas natin or minus natin yung gastos. So, dapat yan, 200 minus 150, yun yung kita niya. So, para natin yun, i-compute dito sa Excel. So, ganito lang. Same lang, equal sign, dun sa basic operation na ginawa natin dito sa unang sheet. Dito naman tayo sa sheet na to. Patay mo lang ito. Okay. Equal sign. Then, click mo yung 200. Equal sign. 200. Which is C3. Bakit nga C3? Ito nasa tapat ng C at nasa 3 kaya C3. Minus, yan yung minus sign. Minus ito. Click mo lang yan. So, C3 minus B3. Ito. C3, ito yon. Then B3, ito yun. Kasi nasa tapat ng B, nasa tapat ng 3. So, pag-enter mo yan, pag-enter, 50 pesos. So, ibig sabihin, meron siyang kabuuang 50 pesos na kita sa kanin pa lang. So, dito naman, gawin natin same thing. Equal sign, 350. Yan. Or C4 minus B4. Then, equal sign. So, meron siyang kita dito na 100 pesos sa minudong manok. Sa paksiw naman, equal sign. Then, C5 minus B5. So, meron siyang 40 pesos. So, dito naman sa ginataang kalabasa, ganun pa rin, equal sign. Click mo ang C6 minus B6 equals 70. So, paano nga tinuro ko sa inyo kung same na naman ang formula, yung ida-drag natin. Dito sa pinakakanto, ito yung pinakadulo na to. Oh. I-double click mo lang yan, then i-drag pababa. Ayan na yung formula. So, as easy as that. So, kunyari, wala pa tayong computation dito. So, again, click mo muna yan. Meron na kung same na naman ang formula. Then, dyan sa pinaka-corner, pag naging ganyan na double click, then huwag bitawan, drag mo hanggang baba. Then, yan na yung formula. So, ngayon, magkano ang kabuuan kita? So, dito, kabuuan kita, paano natin i-add? I-add lang natin to magkano ang kabuuang gastos, kabuuang benta or total na benta at total na profit or kita. Dito man tayo sa total ng gastos. Again, equal sign. Diba, addition lang naman to, equal sign. Then, sum. Open and close parenthesis. Then, highlight natin itong gusto nating add, then close, open and close parenthesis, then enter. So, 1,010 ang kanyang gastos. Magkano naman ang kanyang benta? Ganun pa rin, equal sign. Since plus pa rin to, sum, open and close parenthesis, highlight ang gusto nating i-add, then close, then enter. Okay. So, 1,010 ang kanyang gastos, 1,320 naman ang kanyang kita. Ay pinakabenta. Ngayon naman sa kita, alamin natin. So, it's either i-minus mo to, 1,320 minus 110, yun din yung sagot dito, or i-add natin to. So, gawin natin yun parehos. So, try muna natin yung add neto. So, equal sign. Paano nga mag-add? Type ang sum. Then, open and close parenthesis. Highlight natin itong sunod ng i-add.
close parenthesis, and then enter. So, 310 ang kanyang kita. Try natin naman dito sa isa. Ito naman. So, equal sign. Ito, di ba minus to? Minus. Ito naman, equals. Yan. So, 310, same lang siya ng kita. Okay, again, don't forget, kapag mag-a-add ka, equals sum. Kapag ma-minus ka, equals, tapos pindutin mo lang agad, then minus, then pindutin mo yung anong ibabawas mo. Yan. Okay. Then, pag multiplication, equal sign, i-click mo din to, then asterisk, yan yung pinaka-sign ng multiplication, then i-click mo kung ano ang iyong i-multiply. Then, yan. There. I-simulate lang siya. Lakayin natin. There. Okay. Next tayo. Dito naman tayo sa, kunyari, kabuuang kita or ipon. So, halimbawa, meron tayong sa first section, kunyari ito ay sa canteen naman. So, kunyari meron tayo sa section lab nung Lunes, ang pinakabenta ay 588. Nung Martes sa section lab pa rin, 657 na lang. Then, naging 435 yung Miyerkules, 534 ng Webes, at nung Biyernes naman ay 534. So, kabuuan, check natin or alamin natin or compute natin magkano ba ang kabuuang kita sa tray or sa canteen ng section love from Monday o Lunes hanggang Biyernes. So again, pag mag-add, ano nga yung unang gagawin? Equal sign, then type sum. Okay? Don't forget, open and close parenthesis, then i-highlight natin ang gusto nating i-add. So mula dito hanggang dyan, then close parenthesis, then enter. So, ibig sabihin, sa section love, meron tayong 2,748 na kabuuang kita sa tray or sa canteen mula Lunes hanggang Biyernes. So, compute naman natin to dito. Again, equals, then sum, open and close parenthesis, highlight natin, close parenthesis, then enter. So, yan na yung pinakakita niya. Then, dito naman, ganun pa rin, equals, then sum, open and close parenthesis, highlight natin yung i-add natin, close parenthesis, then enter. Ayan na siya. So, the rest, again, yung tinuro ko sa inyong shortcut, since parehas lang naman ang formula nito, dito ay parehas lang naman ito. So, itadrag na lang natin yung formula para magbigay agad ng sagot. Paano? Itong pinaka-corner, ito, double click, huwag bitawan, then drag. Then, magbibigay siya ng sagot. Okay? So, ibig sabihin, mula ang kabuuang kita ng section love ay 2,748. Sa industrious, 2,846. Sa section kind, 2,579. Sa section honest, 2,719. And sa active is 2,733. So, magkano ba ang kita kabuuan sa isang linggo? So, dito natin equals, then sum, open and close parenthesis, i-add natin to, then close. So, ibig sabihin, merong 13,000, iba natin ng kulay. Okay. So, ibig sabihin, merong 13,625 kabuo ang kita sa isang linggo ng 5 section na ito. So, ito lamang ay halimbawa ng competition. Okay. Next tayo. Dito naman tayo sa kabuuang gastos naman, halimbawa ng buwanang gastos ng pamilya. So, kunyari sa pagkain, 5,000, sa kuryente, 1,500, sa tubig, 300, sa internet, 799, sa transportasyon o yung mga pamasahe, transportation, 600, iba pang gastusin, 500, tsaka ipon, 500. So, ito ay sample lamang ng mga pinagagastusan. Pwede pa dyan yung mga extra pang like renta ng bahay, kung nagre-renta lang, at iba-iba pa. So, ito yung sample para nga natin malalaman kung ang total nito pag inad. Paano nga ulit? Equal sign. Anong itatype? Very good. Sum. Then, open and close parenthesis. I-highlight natin ang gusto natin i-add. Then, don't forget, close parenthesis. Then, enter.
See? So, ibig sabihin, dito sa sample natin na guide, na gastos, merong 9,199 kabuuang gastos sa isang buwan. Okay? So, halimbawa, ganyan na yung gastos niya sa isang buwan. So, syempre, iba-iba yan per month kasi hindi natin alam. Baka next month, may emergency, or may nag-birthday, napadoble ang gastos, or katulad lalo na pagka December, no? Tsaka January, may mga celebrations, mas malaki ang gastos niya. Ito ay yung sample lamang. So, try natin sa yearly naman. Okay? So, sa yearly naman gastos ng isang pamilya, halimbawa sa Enero or January, 9,199, sa Pebrero or February, 9,000, then sa March, 9,800, so on hanggang Disyembre or December. So, ito kunyari yon lahat ng gastos per month. Ngayon, aalamin natin magkano ba ang total na gastos sa isang buong taon. So, paano natin, ano nga gagawin natin o paano nga natin makukuha ang kabuuan or total ng pagka-addition na gagamitin? Anong formula gagamitin natin? Una, click na natin kung saan mo gusto makita ang sagot. Then, equal sign, sum, open and close parentheses. Then, itas lang natin. Then, i-highlight natin yung gusto natin i-add. Then, after ma-highlight, close parenthesis, then enter. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong 114,099 pesos na gastos dito sa sample natin na data. Okay? So, sa adobo naman ngayon, for example, paborito mo ang adobo. Nais mong malaman magkano ba ang iyong nagasto sa pagbili ng ingredients ng adobo. So, halimbawa, ang manok mo ay 270. Lakahan ko lang muna ang sulat or ang font para mas mabasa nyo ng maayos. Then, ito, formatting, i-center natin. There you go. So, dito tayo sa kabuuan para malaman natin magkano ba ang pinakagastos kasi dito ang sangkap, dito naman ang presyo. So, ang manok dito ay 270, ang toyo ay 25, ang suka ay 22, paminta 5 pesos, asukal 5 pesos, sibuyas 10 pesos, bawang 10 pesos, asin 5 pesos, at laurel 5 pesos. Laurel o yung pamintang dahon, kung pamilyar kayo doon. So, kabuuan or total, syempre, pag inad natin ito lahat, malalaman natin kung magkano ba ang gastos mo or bibilin mo or kailangan mong pera para makabili ng sangkap ng adobong manok. So, try natin again. Don't forget equal sign, then sum, open and close parenthesis, then i-highlight natin yung gusto natin i-add, then close parenthesis, then enter. There. So, meron tayong 357 pesos. So, kailangan mo pala ng 357 pesos na pera para makabuo ko ng ingredients ng adobo. Approximately nasa mga 1 kilo or isang buong manok to. Ganyan. Or more than pa. Then, total, ito naman, try natin to. So, kita sa karinderya. Total pa rin to. Paano nga ulit? Equals, then sum, open and close parenthesis, highlight natin, close, and then enter. Sa pie chart naman, paano naman natin gagawin yung sa pie chart? Okay, tuturo ko kayo kung paano gumawa ng pie chart sa Excel or sa spreadsheet. So, dito, i-highlight muna natin ang data. So, Lunes, yan. Again, gusto nating malaman gamit ang pie chart kung anong araw ba ang may mas pinakamalaking kita o mas maliit na kita. So, highlight natin to. Then, click insert. Pag na-highlight din, punta tayo dito sa charts. Kita nyo itong charts. Ito. Insert pie or donut chart. So, arrow down lang tayo. Dito tayo sa pie chart. So, pie chart tayo. Para makita natin yung percentage, dito tayo sa arrow down, sa chart design. Arrow down, meron ditong mga entry. Yan. So, ibig sabihin, ito 14%. Yan, Biyernes, ito tayo sa may sulat mismo. Hanapin natin yan. Okay, ito na. So, ibig sabihin, itong Lunes in dark blue, ito yun, 14%.
Biyernes. So, pinakamalaki pala ay 3 araw. Ito ay ang Biyernes, ano tong yellow orange, Huwebes, at saka itong gray, Miyerkules. So, yan yung may mga pinakamalaki ang kita, which is 15% ang kita sa 3 araw na ito. So, ganun lang ka-easy gawa or mag-compare ng computation gamit ang pie chart. So, dito naman tayo. Okay. Okay, dito tayo. So, punta naman tayo sa minimum tsaka maximum. Again, base sa ating lesson, pag sinabi nating mean, M-I-N, ang meaning yan ay minimum. Pag sinabi naman nating M-A-X, meaning yan ay maximum. So, para natin malalaman kung ano ang minimum na kita, balik tayo dito sa kita, for example, sa tray canteen per section, magkano ang minimum na kita or pinakamaliit na kita sa araw ng Lunes dito sa section na to. Or, dito sa section na to. So, anong gawin natin? Equal sign. Type mo lang mean kung minimum. And then, open and close parentheses. Highlight natin to kung gusto mong hanapin dyan ang pinakamaliit. Close parentheses, enter. So, ibig sabihin, 524 ang pinaka-minimum or pinakamaliit. Tingnan nyo. 645, 574, 582. Tama nga naman. 524 ang pinakamaliit. Kung pinakamalaki naman or pinaka-average or maximum na pwedeng kitain sa Lunes, anong maximum net, anong section para malaman natin? Same lang, equal sign. Anong ang shortcut ng maximum? MAX. Then, open and close parentheses. Highlight pa rin natin to dito. Then, close. Then, enter. So, ibig sabihin, 645 ang pinaka-maximum na kita sa araw ng Lunes at ang 645 ay mula sa section ng industries. So, ganun lang. Para hanapin yung minimum and maximum. Again, pag sinabing mean or MIN, minimum, MAX or max, maximum. Minimum, pinakamaliit, maximum, pinakamalaki. Yun yung napag-aralan natin this week. So, ito ay application lamang ng ating naging lesson for the week. So, try natin dito. Kapag Miyerkules naman, ayan. Kapag dito naman, kunyari alamin natin, anong araw ba ang may pinakamalaking benta sa section industry use? Okay. Kunyari alamin natin, anong araw ba mayaman o maraming baon ang section industry use base sa kita na nandito sa chart natin o nandito sa list natin. So, dito natin try equal sign. Pinakamalaki ang pinakamalaking benta or pinakamalaking baon kumbaga. So, since pinakamalaki siya, maximum. So, MAX, open and close parentheses. Highlight natin to. Then, close, enter. 645. So, ibig sabihin, Lunes ang may pinakamalaking baon o maraming baon ang mga bata mula sa pangkat or section ng industry use kapag Lunes. So, section industry, pinakamalaki na yan. So, marami-raming baon pala ang section industry use kapag Lunes. So, ano naman yung konti lang? Kung yung konti na lang yung baon nila ng section industry use mula Lunes hanggang Biyernes. Ano nga yun? Minimum ang gamitin natin. Paano nga kukunin ng minimum? Equal sign, mean, open and close parentheses, highlight natin ito ulit, close parentheses, then enter. 537, ito yon. So, ibig sabihin, Biyernes naman, ang may konti na lang ang baon ng section industry use sa buong linggo. So, it's either konti ang baon or ubos na ang baon or mas nagtitipid noong Biyernes. So, yan. At least alam na natin paano hanapin yung minimum at maximum. So, yun lang. Para mas maintindihan pa ito, pwede ka naman kayong mag-search sa YouTube ng mga other functions or basic computations gamit ang spreadsheet. I-search nyo lang sa YouTube or panoorin nyo to ulit kung nais nyo muling mapanood, paano nga ulit yon. So, backward nyo lang para mapanood. So, yun lang.